Oh, praise God! Purihin ng Diyos! Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. At yan ang dahilan kung bakit po tayo dito. Tayo ay mga buhay na patotoo, no? Na nararanasan natin ang ating Panginoon sa bawat saglit ng ating buhay. Na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago at hindi magmamaliw magpakailan paman kay buti po ng Diyos. At atin po siyang papasalamatan, papupurihan, dadakilain at sasambahin sa bawat araw at bawat saglit ng ating buhay. Sa lahat ng ating sasabihin at gagawin po natin ay sana makapagdulot ng kaluwalhatian sa ating napakabuting Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, bigyan na po natin ng daan. Sister Christine and Brother Edmond, thank you for joining. Good morning, Brother Jude. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Sister Tina. Good morning, lalo-lalo na po kay Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon na makaupo muli dito at makapagbigay papuri. Tama kayo, Brother June. Bigyan ng papuri ang ating Panginoon sa Hallelujah. bawat oras, bawat minuto ng ating buhay dahil He is deserving of all the praise sa lahat po ng nagawa niya sa Amen. ating buhay. Amen. Glory to God. Brother Edmond. Good morning, Brother June. Good morning, Sister Tina. And good morning, mga kapatid. Salamat po ulit kay Lord sa pagkakataon na pinagkaloob niya ngayon na makapag-serve po. Good morning po ulit. Praise God, no? At nagpapasalamat din ako sa Panginoon, no, na maraming nagme-message din sa akin, no, na sabi nga niya, habang lumalapit sila sa Panginoon, lalong nararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos, no? Ganun pala yun, Brother June, sabi nga, no? Hallelujah, glory to God, no? Kaya papuri sa pagkilos ng Panginoon sa bayan ng Sinoco family. At kung hindi pa po handa si Sister Tina, baka kagigising lang. Sister Tina, buhati ka muna. at least, ginising ka ni Lord. Bati ka. Thank you, Lord. Thank you po sa umagang kay ganda. Maraming salamat sa bagong pag-asa. Blessed Thursday to all and good morning, Brother June, Sister Christine, Brother Edmond, at lahat na mga kasama natin dyan na makikinig sa atin. Samahan niyo po kami. And happy birthday, Brother Herming! Brother Hermie, padala mo na lang pansit sa address ko, ha? Okay. But anyway, siyempre po, bago ang lahat, knowing that without God, we can do nothing. At siyempre, sabi nga natin lagi, unahin natin ang Diyos, no? Kaya magdadasal muna po tayo. At mamaya po, babasahin na Sister Tina at saka ni Sister Christine ang ating salmo. Siguro, Sister Christine, mayroon kayong Tagalog? Okay, at babasahin po ni Sister Tina sa wikang Ingles. Samantala, manalangin muna po tayo. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, tunay nga po, Lord, na napakabuti mo sa amin. Kaya narito naman po kami para magpurit magpasalamat sa kadakilaan mo, Panginoon, sa pagmamahal mo na hindi nagbabago at hindi magbabago kailanpaman. Lord, ito ang aming pagpapahayag ng pasasalamat namin sa iyo na kahit kailan di mo kami pinabayaan, Lord. Naroon ka lagi kahit sa mga panahon at oras ng pagsubok, Lord. Di mo kami pinabayaan. Tunay nga po, Lord, na you are God Emmanuel, always with your people. Ito ang desire mo, Lord, itong happiness mo. Sana ito rin, Lord, ang maging desire at happiness namin.
ang makapiling ka namin lagi, Lord, sa bawat saglit ng aming buhay. Minsan tinuro mo sa amin ang aming kalagayan, Panginoon. Tunay nga po na kami ay sanga lamang at ikaw ang aming puno, Panginoon. Na kung ang sanga ay nakahiwalay sa puno, Lord, kami manunuyot at mamamatay. Kaya Lord, ikaw lang ang pag-asa namin. Hindi namin kayang ipangako na kami makakapanatili sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang makakaganap nito. Kung luluobin mo, Lord, lahat ng bagay ay mapangyayari. Kaya salamat, Panginoon. Alam ko, Lord, kalooban mo ang kami makapanatili sa iyo. Hawakan mo kami, Panginoon, para sa mga oras at panahon na makabitiw kami sa iyo ay nakayakap ka pa rin sa amin, Panginoon. Hawak mo pa rin ang bawat kamay namin, Lord. And you will never allow us, Lord, to fall away from you, Lord. Dahil your love is always greater than our imperfections. Kaya Lord, hayaan mong mapapurihan ka namin at maipahayag namin ang mensahe mo sa magitan ng salmo at ang ebanghelyo para sa araw na ito. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng katugunan mo, sa mga pangailangan at kahilingan ng aming minamahal na mga kapatid sa Buena Sinoco family at bawat miyembro ng aming pamilya. Ganon din po ang aming protection, Lord, mula sa physical, spiritual, mental, emotional, financial harm, Lord, na nais gawin lagi ng demonyo kaaway na walang ginusto kundi ang sirain kami at hadlangan ang napakagandang plano mo para sa amin. Subalit higit na may kapangyarihan ka, Lord. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming sariling plano, Lord. Ikaw ang manguna sa amin at ikaw ang aming susundin. Ang aming kahilingan na ito, Lord, ay pinahahayag namin sa iyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Nakasama mo naghahari at ang banal na Espiritu, iisang Diyos ngayon at magpasa walang hanggan. Lahat po'y magsabing, Amen. Amen. Ako umibig, kung di ko man bigyan. Okay, at tutunghayan na po namin ang salmo para sa araw na ito. No? At katulad ng dati, makalawang beses natin itong binabasa para lalo natin maintindihan sa wikang Ingles at sa wikang Tagalog. Beloved sisters and brothers, it's Thursday today, the 22nd day of January, and our psalm reading will be taken from the book of 1 Samuel, chapter 18, verses... I'm sorry. First reading pala po yun. From the book of Psalms, chapter 56, verses 2, 3, 9, 10, 11, 12, and 13. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm for today is, In God I trust, I shall not fear. Have mercy on me, O God, for men trample upon me. All the day they press their attack against me. My adversaries trample upon me all the day. Yes, many fight against me. My wanderings you have counted. My tears are stored in your flask. Are they not recorded in your book? Then do my enemies turn back when I call upon you. Now I know that God is with me. In God, in whose promise I glory. In God I trust without fear. What can flesh do against me? I am bound, O God, by vows to you. Your thank offerings I will fulfill. For you have rescued me from death, my feet too from stumbling, that I may walk before God in the light of the living. Brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. At sa Tagalog, ito po ating salmo. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot.
Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan, o kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. Ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng nag-ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako ay iyo, ay humibik. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitawan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, hallelujah. Lahat ng pasasalamat at papuri, Panginoon, ay para sa iyo. Again, isang magandang umaga po dahil kasama po natin lagi ang Panginoon at hindi niya tayo iniiwan. At napakasarap pong pagbulay-bulayan at pagnilayan po ang salita ng Diyos. Talaga naman pong nakakaantig, no, ng ating puso, no. Kita naman, naramdaman nyo naman po as our dear sister Christine read the words of the Lord, na ramdaman natin sa boses niya, no, na medyo nagkaroon ng konting kambyo, no. Talaga naman pong kamangha-mangha po ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya ang ganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito, no? The need for us to focus on God alone, no? Never allow any distraction, no? Hindi po iba yung distraction, DIDESTRUCT, sa distraction, DISTRACT, no? Ang distraction po yung maguluhan ka, no, o mawala ang attention, maagaw ang attention mo sa Diyos. At yun po ang trabaho ng demonyo, no? Maalis ang ating focus sa Diyos. Kasi pag nawala po ang focus natin sa Diyos, yun na po ang mag-uumpisa na doon ng magulong buhay. Subalit, bago ang lahat po, pakinggan muna po natin ang isang bagay ng awit na to. Nung mo sa akin, sinong aking mahal? Tanong mo sa akin, sagot ko'y di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Oh, praise God, no? Ang pag-ibig mo lang ang aking kailangan. Ang pag-ibig mong walang hangganan. Hallelujah. Praise God. Alam ko naman po, narito kayo dahil naranasan din niyo po, no, sa buhay niyo ang dakilang pagmamahal ng Panginoon, di ba? Yun po yung parang magnet sa atin, ano? What attracts us to God is His infinite love, no? A love that has no boundaries and no condition. Hindi yung hanggang dito lang ako, di ba?
Di ko pwede ibigay sa'yo lahat. Ang Diyos po, binibigay niya lahat. Kahit abusuhin mo siya, bibigay niya pa rin ang lahat sa'yo. To the last drop of His blood, to the last breath of the cross, He gave it all to us, even if we were undeserving, brothers and sisters. Because when He died for us, we were still His enemies. Imagine that. For a God to love His enemies. Isn't God wonderful, brothers and sisters? Ang layo po natin sa Kanya, di ba? Kaya, ito po ang napakagandang reminder sa atin sa umagang ito, di ba? We must always focus, prioritize, and pursue the plan of God for us and His will for you and for me. Kung anong kalooban ng Diyos sa bawat saglit ng buhay. Tanungin mo, Panginoon, Lord, what do you want me to do at this moment? Hindi yung lagi tayo ang nasusunod, di ba? Tinawag mo pa siyang Lord, ikaw naman palang nasusunod. Pag sinabi mong Lord, siya ang Panginoon, siya ang Hari, siya ang tigasin, hindi ikaw. Hindi yung matigas na puso mo, di ba? Pero alam niyo po talaga, hindi madali, no? Hindi madali ang magmahal sa Diyos. Kasi ang hinihingi po ng Diyos, no less than our whole heart, no? Our whole mind, our whole soul. Less than whole mind, less than whole soul, whole strength, brothers and sisters, is not the kind of love that God is asking of us. Hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng 99%. It should be 100%. 99% of love is not enough for a perfect God, brothers and sisters. God deserves 100%. Kung kaya mo ibigay, 101% dapat. 99% nga, hirap tayo. 1% nga, hirap tayo. Why? The greatest obstacle to loving, as I've always repeatedly say, is the love of ourselves. Sobrang mahal po natin ang sarili natin. Kaya, we don't want to go out of our comfort zone, di ba? Pag na-inconvenient na tayo, hello, di ba? Doon ako sa madali, the easier way. But the Lord is asking us to enter the narrow road of love, brothers, sisters. Makipot ang daan. Kung maluwag ang daan, yun ay daan papuntang kapahamakan. Ang daan papuntang langit ay makipot, mahirap daanan, pero hindi imposibleng daanan. Sabi ng Panginoon, to man it is impossible, but with God, He makes all things possible for all of us, brothers and sisters. And that's the good news. Kaya wag mo sabihin, hindi ko kaya, Brother June. Yan ay pag-iinsulto sa Diyos. Yan ay kawalang tiwala at pananampalataya sa Diyos. We need faith to persevere, brothers and sisters. The call of the day is perseverance. You cannot become a Christian without perseverance. Why? Because only those who will persevere to the end will be saved. Yan po ang katotohanan. Hindi pwede yung high na high ka ngayon, tapos bukas nalalamig ka. Hindi yung andyan ka ngayon, next week wala ka. Hindi yung andyan ka sa February sa face to face, sa susunod na buwan wala ka na naman. Sino ba talaga ang Panginoon mo? Sino ba talaga ang Panginoon natin? Sino ba talaga masusunod? Lagi na lang sarili natin ang nasusunod. Diba? At pag hindi tayo focus sa Panginoon, ang ating mga mata ay nakatingin lagi sa paligid, yun po ang pinakamalaking temptation. Diba? Kasi maiko-compare mo ang sarili mo sa iba. At ang pag nakakita ka ng mas magaling sa'yo o mas mayaman kaysa sa'yo, magkakaroon ka ng inggit. Diba? At yan ang tinatanim ng demonyo lagi sa atin, araw-araw, inggit. Diba? Ano nakasira kay Haring Saul? Inggit! Kay David, diba? Dahil naramdaman niya, mas pinapalakpakan si David kaysa sa kanya, kahit hari siya. Diba?
Nakalimutan niya na kaya naging hari siya ay pinagpala rin siya ng Diyos. Di ba? Pero dahil sa inggit niya, hindi niya nakita yung biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ang namutawi at ang nag-iral ay inggit at galit kay David. Kahit wala namang ginawang masama sa kanya si David. Si David ay tinawag lang ng Diyos at nagpunta siya doon para tumulong kay Haring Saul. Dahil yung nagpiperwisyo sa bayan ng Israel ay hindi kayang labanan ni Saul at ang kanyang mga kawal, di ba? David was there to help King Saul. At ginawa niya ang lahat para mapagtagumpay niya ang bayan ni Saul. He did it for Saul. And yet here's Saul envying David and wanting to kill him. Wanting to murder David, brothers, sisters. Kita mo yan? Hindi na niya nakita yung magandang ginawa ni David sa kanya. Ang nag-iral ay inggit at galit, di ba? At sa atin pong ebanghelyo, di ba? Sabi nga ng Panginoon, wag niyo kasi ang dami pong namamangha sa ating Panginoon, di ba? Lahat ng may sakit na dinala sa kanya, lahat ng may kapansanan ay napapagaling niya. Bagay ang mga demonyo ay sumusunod sa ating Panginoon, di ba? Physical or spiritual illnesses. Lahat ay nagkakaroon ng katugunan sa ating Panginoong Jesus. And yet, ano sabi ng Panginoon? He forbid them, no, to speak about His accomplishments. Di ba? Dahil alam niya, no, na merong mainggit sa Kanya. Di ba? Sino naman ang nainggit sa Panginoon? Di ba? Ayan, yung mga relihiyoso. Di ba? Dahil itong mga relihiyoso, di ba, yung mga temple authorities, mga pariseyo, mga scribes, gusto nila sa kanilang atensyon, di ba? Kaya kaya nga sabi ng Panginoon at unless you deny yourself, you cannot be my follower, di ba? Kaya yun po ang greatest obstacle is ourselves. We have to die to ourselves so that Christ can live in each and every one of us. Katulad nga si St. Paul, it's no longer I that lives, but Christ who lives in me. Ganun po ba nangyari sa atin? Let's ask ourselves today. Si Kristo na nga ba ang nagmamayari ng buhay ko? Pinagkatiwala ko na nga ba ang buhay ko kay Kristo? O ako pa rin ang may hawak at nagmamaneho ng buhay ko? Kaya we have to be determined, brothers and sisters, that nothing must distract us, nothing must stop us from pursuing the will of God, from following Jesus. Why? Because we know that Jesus is the fulfillment of our life. Diba? Without Jesus, there's no reason for us to live. Without Jesus, there is no meaning in our life. No meaning in living. Only Jesus gives us the meaning to live. And the ability to live. Di po ba? Sabi nga ni St. Paul, di ba? Let us run with perseverance the race that was marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Siya ang nagsimula nitong ating nangyari sa buhay na ito. Nagsimula ito when I was in 1995, di ba? He was the beginning. He was the initiator of this spiritual life. So I have to fix my eyes on Jesus, the pioneer, parang beginner and finisher of our faith, no? Pioneer and perfecter of our faith. He is the beginner and the finisher of our faith. Basta steady ka lang kay Lord. Hawak ka lang kay Lord. For the joy set before Him, Jesus endured the cross. Diba? Ignoring the shame and the pains that He suffered in the hands of human beings. He ignored the shame and the suffering, brothers and sisters, for the sake of the throne that waits for Him.
He endured all oppositions from sinners. And he never got weary and he never stopped doing the will of God until his last breath, brothers and sisters. Ganon din po ang ating santo ngayon, di ba? Ang santo po natin ngayon ay si Saint Vincent, no? The deacon. Hindi po ito Saint Vincent Ferrer. The feast of Saint Vincent, Holy Martyr of the Church and Deacon of Saragossa, no? Saragossa. Vincent of Saragossa. Dahil kahit deacon lang po siya, no? During his time, Christians were persecuted, di ba? Pinagpapapatay din ng mga Kristiyano. Bakit? Yung hari ng Rome, yung emperor ng Rome, considered Christians as parang threat to his throne. Parang si parang si Saul din. He saw David as a threat to his throne. 'Di ba? Ganon din itong hari nung panahon ni Saint Vincent, he saw the Christians as threat to his throne. Dumadami kasi ang mga Kristiyano. Dumadami. Kaya he ordered them to be put to death, to put end to Christianity. At pinahuli din niya si Saint Vincent. Pinatigil niya si Saint Vincent sa kanyang preaching. But Saint Vincent all the more preached Christ. Kaya siya ay pinahirapan. Nilagay po yata siya sa isang parang mainit na mainit, pinainit ang isang bakal, pinahiga siya doon. Merong apoy sa ilalim ng bakal, tapos pinahiga siya doon. At si Saint Vincent, kahit yung sakit ng init ng bakal, no, nilagay niya siya doon hanggang sa mamatay, no? Pero he never felt yung init ng apoy. Ang nararamdaman niya ay pag-ibig sa Diyos. At sabi nga po sa mga witnesses, nagbiro pa si Saint Vincent. Hirap na siya doon sa init ng apoy. Sabi pa ni Saint Vincent daw doon sa mga executioner, baliktarin nyo na ako, mukhang luto na yung kabilang parte ng katawan ko. Luto na raw yung kabila. Overdone na raw sa kabila, pakibaliktad na ako. Biro mo, nagawa pa niya magbiro. Can you do that, brothers and sisters? Nagsasuffer ka? Diba? Kaya mo pang magbiro. But with the grace of God, we can do even the impossible, brothers and sisters. Kaya si Lord lang kailangan natin. Focus on Him. Diba? Marami na tayong kapatid, diba? May mga kapatid tayo na medyo napawalay, nagpahinga. Meron nga akong kapatid na tayo na hindi ko na nakikita, no? So I messaged her, no, yesterday. And praise God, sabi niya, Brother Jude, alam ng Panginoon na ayaw kong itigil ang gawain, pero alam ni Lord, nasa Kanya ang puso ko. Ang dami lang problemang dumating sa buhay ko, lalo na financially. Pero ngayon, Brother Jude, nakaka-recover na kami. Salamat sa Diyos at makakarating kami sa gawain ulit. Sabi ka, no? Kita niyo po, kahit nagustuhin mo, pag hindi loobin ng Diyos, hindi mangyayari. Kaya kailangan natin ang habag ng Diyos. Diyos lang ang pag-asa natin, mga kapatid. Kaya nga ako nagsisimba araw-araw, hindi dahil ako'y mabait. Dahil alam ko na kayang-kaya akong kunin ng demonyo. Kayang-kaya ng demonyo na inisin ako. At alisin ako, ilayo ako sa Diyos. Kaya kailangan ko ang tulong ng Diyos. Kaya kumakapit ako sa pangako ng Diyos. Nung kung ako'y nakaugnay sa Kanya, ay hindi niya ako iiwan at hindi niya ako bababayaan. Kaya, do it, brothers and sisters. Akala mo yung pagsisimba mo araw-araw, pag-rosaryo mo araw-araw, akala mo walang nangyayari? Hindi mo lang nakikita, brothers and sisters. Kung meron ka lang mata ng pananampalataya, makikita mo ang katatagan na binibigay ng Diyos kung ikaw ay laging nakaugnay at lagi kang lumalapit sa Kanya. Kung ang puso mo ay laging nauuhaw sa Kanya, there's no reason that God will not reward you with a love, with a heart that loves Him only. Diba? Sabi nga dito sa ating awit, ikaw lang ang aking mahal.
Sana all, brothers, sisters. Ito ang panalangin ko para sa akin at para sa ating lahat. Sana from this moment, si Lord na lang ang love natin. Amen. Praise God. No? Okay, at medyo excited lang ako kay Sister Christine, no? Dahil talagang she was eager to join the live stream today, no? At pakinggan po natin ang ang victorious testimony ng ating kapatid. Good morning po again. Hindi ko rin po alam. Si Lord lang nakakalam. Good morning po again, Brother John, Sister Tina, Brother Edmond, brothers and sisters. Good morning po again. Brother John, alam niyo, ang binasa ko kasi yung English. Okay. Yung English pa lang na psalm, nakakaantig na talaga ng yung sinabi ng salmista. Grabe, Brother June, pinabasa mo sa akin siya sa Tagalog. Ngayon ko lang po siya nabasa. Kaya hindi ko napigilan yung emotion ko po. Iba pala yung Tagalog. Iba yung salita. Iba. Kasi yung English po, na, pagos na sa puso. Pero yung Tagalog, iba. Brothers and sisters, tingnan nyo naman ang sinabi dito sa atin ni Lord, no? Nung salmista, pagkat ako ay iniligtas mo sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ang liwanag na ikaw ang nagdulot. Mantakin mo tayo. Lahat naman, Brother John, ng natin, ng paghihirap, lahat ng kasalanan natin, yung mga problema natin sa buhay, tayo naman po, it was our choices that brought us into that situation. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos, diba? Kung naghirap ka man sa buhay, it was your choice. Yes, Brother John, it was nung estudyante ka, lakwatsero ka. Inuna mo barkada, inuna mo pasikat. Ganyan tayo eh. Inuna ang pasikat. Gusto mo pinakamagaling ka sa bilyar, pinakamagaling ka sa bowling, pinakamagaling kang sumayaw. Hello. Pinakamagaling kang kumanta. Diba? Pero kay Lord, hindi ka magaling. Opo. Totoo po ito. Tayo ang naglagay kung nasaan man tayong sitwasyon. Alam po natin yan na we openly place ourselves into the situations we are in right now. Decisions natin yan, produkto ng decision natin. Pero, tignan niyo po, nandito ako, haharap ako, sabi ng salmista, Lord, nandito ako, haharap ako sa iyo. Haharap ako sa iyo, ang dala ko lang ay puso ko. Puso ko na broken, pero dala ko ang ilaw. Yung ilaw na liwanag na yun, ikaw pa rin ang nagbigay. Kahit na gano'ng kadilim ang buhay, Lord, kahit na gano'ng kasalimuot, ikaw pa din talaga, Lord, ang nagbibigay ng liwanag. Kahit na, parang di ba, yung mga batang maliliit na naglaro sa labas, na nahulog sa putikan, puro putik yung katawan, parang ganun yung naiisip ko doon Lord, ang dumi-dumi ko. Pero pag lumapit ka kay Lord, anong gagawin ng magulang mo, di ba? Kukunin ka, hindi ka naman, dahil bang nadapa tayo? Di ba tayo, pag nakita natin yung anak natin na nakulog o sa immoral, kukunin natin yun po, di ba? Tapos huhugasan natin, papaliguan, lilinisan natin, ang unang mararamdaman natin, habag. Habag yung mararamdaman natin. Ganun po yun brothers and sisters. Yung salmong tugunan natin, may tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. Brothers and sisters, hindi tayo dapat matakot. Ano ang katatakutan natin kung ang Panginoon na ang nangako? Nangako siya, Brother John, I will never forget your words. Si Lord, He's got our backs. Hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang kaharapin natin, nandyan siya. So, kagaya nung kahapon po na namin gospel reflection,
Yung kapitbahay mo, ganun ang ginagawa sa'yo. Yung kasama mo sa church, ganun ang ginagawa sa'yo. Kagaya yung kwento yung sharing kahapon ni Sister May. Wala. Ultimately, alam ni Lord. Alam ni Lord yung mangyayari. Diba no weapons formed against you. Diba will prosper po if God is for you. Amen. Let me share lang po, Brother Jun. Siguro talaga po, I really have, Brother Jun, talagang inano ni Lord na mabasa ko yung Tagalog eh. Kasi sobra talagang, Brother Jun, sa full, every word dito sa, Tagalog, ang sumasaksak talaga po sa puso, tumatanim, bumabaon po. Let me share lang po ha. This happened, last year po. Tagal na rin naman po. Meron pong pasyente na dumating po sa emergency room. Actually po, hindi naman po kasi siya dinala, hindi siya tinawag. Usually po kasi, Brother Jude, kapag dadali ng ambulansya, protocol po kasi sa amin yun. Mga doktor, itatawag para po handa yung ER kung kailangan po na tutubuhan, kailangan po naka-ready na po yung mga gagamitin. Meron pong pasyente na dinala ng barangay ambulance po. Hindi po na itawag. Ngayon po, tinatanong ko po siya, tinatanong ko ano pong nangyari, ganyan. Wala pong ayaw po sumagot sa ambulance. Sabi niya, wala daw siyang alam. Sabi niya yun, lang daw siya, tagadala lang. Brother Jude, hindi po ganun kasi po kapag sa ambulansya. Hindi po kasi ang ambulance po, hindi po para taxi. Kailangan, responsibilidad mo yun yung pasyente yung dadalhin mo. Paano kung meron pong nangyari dun sa daan? Di ba po? In short po ang nangyari, nag-post sila po sa social media. Naninira po, na ang sabi po, inaway ko daw, ganyan-ganyan. Hindi naman po. Ako lang po, tinanong ko lang talaga kung ano nangyari sa pasyente. Tapos ang sinabi ko pa po, tinuruan ko pa nga po. Sabi ko, next time po, sabi ko, para po sa kabutihan ng pasyente, hindi naman namin tinatanggihan. Wala kaming tinatanggihan pasyente. Sabihin nyo na po para handa kami. Sabi ko, di ba ang kagustuhan naman natin ay para sa pasyente? Yun naman ang aim nating lahat eh. Sabi ko, tawag lang po kayo. Para po naka-ready kami. Iba po ang sinabi sa social media. Sinabi po, nagtataray daw, pinagalitan ko daw sila, ganyan-ganyan. Sobra po talaga, sabi ko nung umuwi ako, sobrang, Brother June, yung nang lambot, nang hina, nalungkot ako po. I was devastated po because I have the best intentions for the patient po. And I was trying to educate them po for for the patients, for the community. Tapos gano'n yung ginawa. Eto po, may pumuntang may bumalik. May dala pa pong yung konsehal daw siya. Inaway ako, wala daw siya. Ganyan. Tapos siya po yung nag-post yung isang konsehal po. Siya yung nag-post. Sabi niya, inaway ko daw. Alam mo, Brother June, binidyo call ko agad si Brother Edmond, umiiyak ako. Sabi ko, hindi talaga nangyari yon. Sabi ko yung sinasabi sa video, hindi talaga nangyari. Alam mo, Brother June, hindi ko dinefend ang sarili ko, I did not say anything. Si Brother Edmond nga lang kinaupo ko nun, saka yung best friend ko eh. Kasi sabi niya, yung best friend ko po kasi, ang girera, nakikipag-away na sa mga tao. Sabi ko, wag na. Sabi ko, no need to defend. Alam mo, Brother June, I just prayed. Yun ang the best. Parang put it in God's hand. Diba? Sabi naman, sabi kasi ng Diyos, pangako niya sa mga servants niya, I will vindicate my servants. Yes po. Yes. Ako bahala sa inyo. Opo. Brother June, nagdasal lang talaga ako. Iniyak ko sa kanya. Iniyak ko talaga, Lord, alam niyo po yung nangyari. Sabi ko kung ano man ang sabihin. Di ba po napaka-cruel ng social media? Yung mga comment doon, wala naman po sila doon. Tapos iba na ang dami nang nagsasabi. Meron pang sinasabi, death threats pa, Brother June. Sabi ko nga, alam mo talaga sa totoo lang, no? Yan yung mga persecution no? No matter how you strive, no? To love the Lord, to follow His will and His plans, you can never please men. Kaya nga, sabi ko nga kanina, focus on God. Kasi kung ang focus mo ay yung hahangaan ka ng tao, pasasalamatan ka ng tao,
you will get frustrated. Kasi ang tao, laging may masasabi na hindi maganda. At ang tao, ang nakikita, yung negative side, hindi positive side. Kaya kung Opo. ang focus mo ay tao, baka kalaon-launan, magpapakamatay ka na. Diba? Yes po. You'll never become happy. But if your focus is God, walang nalilihim sa Diyos. Ma-misunderstand ka man ng tao, alam ng Diyos ang katotohanan. Opo. Alam mo, Brother Jun, ang sinabi ko na lang nun po sa, nung sa prayer ko, Lord, tandun ka po. Sabi ko, that's all that matters. That's right. Sabi ko, you know what happened? I will not be afraid kung ano man ang sabihin nila, anong tingin ng mga tao. Kasi po, what matters is what the Lord knows. At yung mga mahal ko sa buhay po na alam nila hindi ko gagawin. Na alam nila po, yun naman po yung importante yung mga ano mo. And what others say na wala naman doon po, wala doon. Dapat hindi talaga tayo magpapa-apekto. Brother Jun, alam mo po, kina-morningan doon, pinaretrieve yung CCTV footage. Hindi ko alam, Brother Jun. Sabi ko, grabe, Lord. Grabe, Brother Jun talaga. Yun. Kita mo, Kung kumilos ang saan- Diyos. Kita mo, in your Yes favor. po. Akala ko nga po yung buong gabi niyon na last year siguro mga bandang July po yun, August, or basta po early last year po, early 2025. Akalain mo, Brother Jun, kung saan naman talaga nakapwesto, nandun yung CCTV na may audio. Okay. Tapos nung pag-play po ng board, nung ni-review po, Yung konsehal po, Lahat- sigawan ng sigaw. Sisisigawan ako. Sabi nga po ng presidente ng ospital, doktora, ba't hindi ka sumasagot? Sabi ko, hindi na ako sumasagot. Ako yung pinagsisisigaw. Sabi niya, doktora, ikaw pala yung inaaway. Sabi ko, opo. Sabi niya, grabe, napakasinungaling naman nga po nung Kita mo yan. Wow. Yes, sabi ko, Yan ang Brother talagang Jun, no? opo. Ah, Napakaswerte naman talaga, Tama. napaka-blessed naman talaga, Brother Joe. Kung saan ako nakatayo, kung saan siya tumayo, nandoon talaga yung CCTV, nakita-kita yung mukha niya, saka may audio. Yeah. Sabi ko, Lord, grabe kayo kumilos. I need not lift even a finger to defend myself. The Lord defended me. And si Lord ang naglinis po ng pangalan ko without me. All I had to do that night was cry my eyes out. Talaga pong iyak ako sa kanya. Nagsumbong ako, Lord. Alam niyo po yung nangyari. Lord, you know my heart. You know what happened. grabe, no? And kagaya po nito, Lord, Brother John, no? Ang taglay kong suliranin na babatid mong lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka. Kaya kung sumapit ang sandali, ako sa iyo'y humibik. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Yun. Actually, Brother June, this goes both ways. Mag-ingat din po tayo, brothers and sisters, na hindi tayo makapanakit ng kapwa natin. Kasi yung kapwa natin, they pray also to the Lord, and the Lord listens to the cries of His children. Yeah. So pag tayo nakanakip, we have to say sorry talaga. We have to apologize sincerely kasi si Lord din ang mag-aano doon. Kaya we have to be very careful. Lahat ng actions natin, we have to offer it to the Lord. We have to think of what, yung favorite ko pong sinasabi ni Brother Lucas what would Jesus do? I will never forget that. Ang liit pa niyang bata. What would Jesus do? Before you make a decision, isipin mo, what would Jesus do? And you will never, be wrong. Amen po. Yeah. Kaya kita po natin, no? Even if you follow the footsteps of the Lord, even if you obey the Lord, there will always be trials. No? God never promised us a life in bed of roses. No? Ito yung buhay na may turmoil. Ito yung buhay na dumadating ang bagyo. Kaya nga, ito lesson learned dito sa ating lahat. No? Iba na talaga ang buhay na nakatindig at nakasandig sa Diyos. Kasi pag ang tao ay hindi nakatindig at sandig sa Diyos, pag wala kang faith sa Panginoon, para kang bahay nakatayo sa buhangin. Kaya what will prevail, ang mananalo ay ang plano ng Diyos. Itutumba ka ay ng demonyo. Ang plano kasi ng demonyo, itumba tayo lagi. Pero ang gusto ng Panginoon, manatili tayo nakatayo dahil nakasandig ka sa malaking batuhan. At yan ang Diyos, di ba? Yan ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos. At tandaan din po natin, kung hinayaan man ng Diyos
na dumaan ng unos ang kanyang servant, this will benefit us. Merong magandang adhikain ng Diyos. Kaya nangyari yan. You should have the eyes of faith in the goodness of God to be able to see na ano man nangyayari sa iyo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, ay pinahintulutan ng Diyos dahil after all, magbubunga ng maganda ito. Kaya dapat kahit nasa pagsubok ka, tatagan mo ang iyong pananampalataya. No? Continue to do what God wants you to do. Diba? Kung kailan nga dapat malakas ang bagyo sa buhay, doon tayo lalong lalapit sa Diyos. Diba? Mahirap naman po yung kung kailan kami problema, ayaw mo na muna mag-serve. Diba? Ipakita mo sa demonyo na nagtitiwala ka sa Diyos. Diba? Nasisiw siya sa iyo. Diba? At itong pinaglilingkuran ko ang kinakapitan ko na makapangyarihan sa lahat. No? Kaya brothers and sisters, being a Christian, we should strive to be consistent. Diba? Hindi dapat tayo maapektuhan ng mga emotional experiences. Dahil dadating at dadating lagi ang pagsubok. Diba? Sina Apostol Pedro, sina Apostol Pablo, they were never exempted from trials. Diba? Ano nga sabi ni Apostol Pablo? Diba? What will separate me from the love of God, diba? Not even shipwreck, diba? Not even hunger, diba? Not even persecution. In other words, he is determined to love and to serve the Lord. Come what may, diba? Come what may, I will love the Lord. Doon po na lalong natetesting kung tunay na tayo nagmamahal at nananampalataya sa Panginoon. Kaya, brothers and sisters, tandaan po natin, trials will come. Pero, dumating man ang pinakamalaking bagyo at unos, mas malaki pa rin ang Diyos sa bagyo at unos na pahintulutan niya na darating sa buhay mo. Kaya, huwag kang matakot. Sister Tina. Amen. Copy-paste na lang ako sa mga sinabi ni Sister Christine. Kasi relate po, no? Mamaya babalikan Same ko na si same. pagkatapos si Sister Tina, si Brother Edmond. Ay, si Brother Edmond na po pala. Ikaw muna, sis. Ladies first. Sige po. Brother Edmond, pasensya na. Oo. Bali, yun nga po, no, para makikopya na lang ako, Brother Edmond, sa sinabi ni Sister Christine. Yun talaga yung kinote niya na By the way, no, ito pong dalawang babaeng kasama ko ngayon, si Sister Christine at saka si Sister Tina, ay pareho po silang cancer survivor. No? Pareho po silang cancer survivor. No? Kaya dito po ninyo makikita, no, sa screen ang victory ng Diyos, 'di ba? This is God's victory in the lives of these two women, Sister Christine saka Sister Tina. Kaya ba't ka mawawala ng tiwala sa Diyos? Sila nalagpasan nila yung bagyo ng cancer, 'di ba? Mas matindi yan siguro sa bagyo na dinadaanan nyo ngayon, 'di ba? Pero bakit sila nakasurvive? Kasi faithful ang Diyos sa kanyang pangako at pagmamahal niya sa atin. Okay, go ahead, Sister Tina. Amen po. Talagang sobrang niyanig talaga ako ni Lord, no? Kasi hindi lang isang beses, 2 beses, no? 2011 yung una, 2018 po yung pangalawa. Talagang sobrang niyanig ni Lord talaga yung hindi lang yung takot ko, lahat, buong pamilya, kundi lahat-lahat po, no? Pati financial na, kasama na dyan lahat-lahat. Talagang nayanig talaga, no? Kaya, yun po, yun nga yung talagang yung sabi, ang lagi nilang kasabihan sa amin sa grupo doon sa Cancer Foundation na to panic or to pray. No? Di ba una mong malaman yung diagnosis, magwawala ka, iiyak ka ng todo-todo. Di mo alam kung anong gagawin mo, kung ano, takot na takot ka, kung ano, ganun. Pero pag nag-pray ka na,
ipapakita ni Lord kung ano yung meaning ng pinagdadaanan mo, no? Ano, bakit ito nangyayari sa iyo, ganon. Pero kung talagang hindi ka lalapit kay Lord ng kusang loob mo, talagang puro takot. Wala, mapapasok sa loob mo talaga na tama yung sinasabi ni Brother Jun, no? Talagang yung mga takot, yung nakalagay din sa salmo natin ngayon, no? Talagang yung lulupigin talaga tayo ng kalaban, no? Isa na nga yun na paulit-ulit ko na naman sasabihin yung recent na nangyari kay Sister Testa Mayo Pingol na araw-araw daw siya nagsisimba, pero nung hindi na siya nakakatulog, hindi na siya nagsisimba araw-araw. Yun po yung gusto ng kalaban, no? Yung talagang hindi na tayo lalapit kay Lord, no? Yun talaga yung dinidistract niya, tinatanggal niya tayo sa buhay natin na spiritual. Kaya talagang mag-focus talaga tayo sa ano. Yun din narinig ko yung naano ko po yung sinabi ni Brother Jim kay Sister Nida, no? Yung senior niya na talagang sumakit daw yung dibdib niya sa biyahe, mag-isa lang siya. Nakakatakot po yun, no? Yung pag may sakit ka, mag-isa ka lang pupunta sa procedure mong gagawin, mag-isa ka lang, nagko-commute ka pa, no? Na, kahit po nagda-drive ka, gano'n, no? Talagang kung hindi winning ni Lord yung pananampalataya niya, kung hindi niya nilakasan talaga yung loob niya ng pagdarasal na humingi talaga siya ng awa kay Lord, talagang nagpatalo ba si Lord? Binigay talaga sa kanya yung ano, no? Talagang inayos yung pakiramdam niya kasi nag-iisa lang po siya, no? Hindi talaga siya hinayaan ni Lord na doon on the spot sa sasakyan na ano, talagang pagbaba niya biglang parang hinipan daw ng hangin yung ano niya, no? Same with me, no, na sa mga nangyari po sa akin na palagi kong sinasabi kay Brother Jun na lagi akong hysterical pagka may maramdaman lang ako, yun nga, konting sakit kahit sa kuko daw, sabi ng mga anak ko, sumakit lang yung kuko mo, tatakbo ka na sa ER, sasakit yung ano mo, takbo ka na sa ER. Napakagastos po, no? Hindi lang po yung abala sa bahay. Naging paranoid, na paranoid. Opo, totoo. Nangyari po talaga sa akin yan. Sa akin Sir din. Christine, talagang... Dinaanan ko rin yan. Lagi ako nasa ER. Opo. Suki ako ng ER dati. Opo, may time pa po si Sir Christine na 5 doktor ang pinunta ko isang araw, no? Talagang internist, general med, cardiologist, pulmonologist, at lahat na po yan. Basta pag may naramdaman akong ano, takbo agad. Talagang ano, may time nga na talagang sinabi ko na iniwan na ako sa ER ni Brother Boyet. No? Sa inis talaga nila dahil kinonfirm ng doktor na there's nothing wrong with her. Talagang may nervyos talaga, no? May kasamang nervyos, no? Pero pinagmamalaki ko po sa inyo na ilang taon na po ako na hindi nag-ER. Meron po akong check-up, pero regular check-up, no? Meron po akong regular check-up dahil kailangan po talaga namin yan ni Sister Christine. At sinabi ko po talaga sa inyo na yung cancer ko na hindi lang isa, kundi 2 beses, no? So sabi ko yung pangalawang beses, this is it. Hindi na talaga ako makakalusot siguro dito, no? Siguro tingin ko dito talagang end stage na to, no? Talagang ano, pero ito pa rin po ako nagsasalita sa harapan nyo na ito na naman na lately talagang inaano na naman ako ng kalaban, sinusubukan na naman ako, marami akong mga nararamdamang mga hindi ka nais-nais na kung ano-ano na naman yung pinapasok sa isip ko kasi January po ako noon yung first time, January po ako nagpa-test. January din nalaman yung 2011 ko ngayon. Kaya talagang parang nagkakaroon lang ako ng ano, no? Bumabalik lang yung ano. Kaya sabi ko, Lord, hindi. Kayo ang nakakaalam. Kayo lang ang magde-decide ng buhay ko. So, yun talaga yung ngayon yung inuubos ko yung lakas ko sa ganito. Ito talagang nilook forward na natin tong mga live stream, no? Hindi katulad dati talagang wala sa akin to pag talagang gagawa ko excuse pagka meron akong konting Brother June, sorry, gano'n po anong mga ko, no? Tapos sa natin sa face to face natin,
madali akong na hindi na lang ako a-attend, gano'n. Madali akong malupig talaga na kalaban pag may konting test, no. Talagang itong January natin, since di ako naka-attend ng Christmas, talaga sabi ko, naku, kailangan maka-attend talaga ako. Talagang meron na namang humahad lang, no? May isa pang okasyon na talagang dapat mong pagpilian, yung prayer meeting o yung isa pang pupuntahan mo na no? Sabi ko, nag-pray ako kasi sabi ni Sister Christine na talagang yung prayers talaga na yung decisions natin, yun yung tinuturo ko sa mga anak ko na pag meron kang problema or meron kang dilema na yung hindi mo alam kung ano gagawin mo, ipag-pray mo talaga, gagawa talaga si Lord ng paraan, no? Na masolusyonan yung halimbawa, yung hindi ka makaka-attend kasi ganito, biglang malalaman mo na cancel yung isa mong pupuntahan. Thank you, Lord. Talagang marami na pong beses si Sir Christine, Brother June, and mga kapatid ko. Maraming beses na niya yan pinatunayan sa akin, no? Talagang yung simpleng nagugulat po ako na yung mga bibili ka ng gifts, tapos gusto mo mura lang, na maganda, na tapos pag tayo mo dyan, isasabi ni Sir Christine, nakatayo siya sa totoong sa camera, ako pag tayo ko, andyan yung regalo, murang-mura, tapos ang ganda, sabi ko, Lord, binigay mo ba to? Nilagay mo ba to dito? Parang wala gano'n na magtataka ka. Hindi lang po isang beses yung nangyari. Hindi lang po isang beses, no? Talagang yung maghanap ka, Lord, ito lang ang budget ko. Kailangan kong bumili ng damit para sa birthday ng anak ko. Tapos makikita mo, ito sale, ang murang-mura na hindi mo mapapaniwalaan na ang ganda-ganda. Tapos halagang gano'n. Nilagay ka dun sa tapat ng damit na yon or ng na yun. Talagang napakaraming beses na ito po mga kapatid na hindi natin nakikita, nanonotice na gawa ni Lord. Hindi natin, wala lang. Kung hindi tayo nakaugnay kay Lord, hindi natin alam yung goodness, yung kagandahan niya. Siya pala gumawa nun, di ba? Siya pala gumawa nun. Hindi mo alam. Wala lang sa atin. Wala lang. Hindi natin yung mapapansin. Pero ngayon, nilulook back ko katulad ng pagparinig ni Sister Christine kanina, ang dami, hindi na po sa sobrang kulang natin sa oras na talagang maraming beses na pala tayong pinakitaan ni Lord ng kagandahan, kabutihan, pagmamahal niya, no? And lastly po, bago po makalimutan, meron po akong bagong apo, no? Na kakasilang lang po. And thank you, Lord, na talagang inaano ko talaga na sabi ko, Lord, bubuhayin mo pa ba ako? Nung una, sinabi ko kung makaka-graduate, makikita ko bang nag-graduate yung anak ko, naka-graduate yung tatlo, na buhay ako. No? Graduation ng pangalawa kong anak, nagkikimo ako. Nung kakasal, nagkikimo ako. Pero imagine niyo po, no? Kahit kalbo ako, kahit ako, pinamukhang tao pa rin ako ni Lord nung kasal, no? Yung kasal ng anak ko, no? Talagang sabi ko doon sa doktor, Dok, kasal ng anak ko, pwede bang i-cancel muna yung chemo ko? Pwede naman, sabi niya gano'n. Tapos ngayon, yung mga apo, Lord, nakikita ko ba yung mga apo ko? Nakita ko yung unang apo ko, nakasama ko pa siya sa ibang bansa, no? Tapos nagkaroon pa ng pangalawang apo, nakita rin namin, no? Pero dalawang cancer na po yung binigay ni Lord sa akin. Pero binigyan niya pa rin po ako ng ganitong klaseng buhay. Nandito si Brother Boyet na siya lahat yung gumagawa. Siya po lahat, brothers and sisters. Huwag natin sabihin binigay ni Lord yung cancer, no? Hindi po. Inalaw niya yung mangyari para i-mold niya tayo, no? Para mapunta tayo sa magandang, katulad yan nga yung pagkaka-stroke ng anak ko. Sabi ko, anak, huwag mong sabihin na masama yung nangyari sa'yo, na maris ka na ginawa niya, inalaw ni Lord yan. Hindi niya ikaw malas, hindi ikaw
naghihirap, hindi ka, inalaw niya yan para umistop ka na kumain sa mga hindi dapat kainin para humaba ang buhay mo. Then, mag-pray ka na gamitin ka ni Lord, no? Gamitin ka ni Lord sa Kaya ngayon, naging witness ka ng faith di ba? Na Amen. ako, 2 beses ako nagka-cancer, di ba? Kaya in all things, no, God will work for our good. Meron siyang plano na hindi mo nakikita, na kailangan mangyari itong planong ito para maging effective ka, no, sa dapat mong kalalagyan sa plano ng Diyos. Yan. Kaya, di ba, kung dumaan ka man ng malaking pagsubok, darating araw, yan ang ipagmamalaki mo lagi. Amen. Katulad mo, di ba? Yun lang lagi pinagmamalaki mo. 2 beses po ako nagka-cancer, di ba? Dati sinisisi mo, Lord, bakit naman? Di ba? Ngayon, kaya ka mayabang dahil nagka-survivor ka 2 beses. Amen. Amen. Yun po yung hindi natin papansin or hindi natin binibigyan ng pansin, no? Na dapat na yun ang isipin natin lagi, ilagay natin lagi sa utak natin na si Lord yun, kagagawan ni Lord yun, a Magandang test plano ang of Diyos. faith and love, no? Tinitest niya yung faith natin kung hanggang saan tayo, tinitest niya yung Pinapatibay niya faith natin. Opo, tinitest niya yung mga asawa natin, mga anak natin, kung mahal ba nila tayo, kung tayo magkakasakit, iiwanan niya ba tayo, pababayaan pa tayo. So, yun po, no, talagang proof na talagang yung pagmamahal ni Lord sa atin. And yun po mga kapatid, no, basta yun lang talagang tama po talaga yung mga readings natin pag talagang inirelate natin talaga sa buhay natin. Napakaraming kabutihan na po nang binigay ni Lord sa atin na hindi natin pinapasalamatan. Amen. At saka kaya ka bumait na bumait sis di ba? Kasi alam mo na vulnerable tayo di ba? Kaya ngayon hindi ka na mayabang, di ba? Nawala ang yabang natin. Kasi alam mo na anytime pwede ka magka-3 cancer di ba? What will stop, no? What will stop you from suffering na 3rd cancer na, di ba? Pwede pa rin mangyari. Wala man sinabi mga doktor na hanggang 2 cancer lang tayo di ba? Kaya ngayon talagang very delicate sa atin yung relationship natin with God, di ba? Sa atin ayaw nating malabatan pa, yung mababasag pa yung ating relationship with God dahil naranasan natin how difficult it is, di ba? Kaya it's always for our good. Trust God, no? Trust in His love. Brother Edmond. Hello po, Sister Tina, Brother June, mga kapatid. Damang-dama ko po si Sister Tina. Kasi ganyan din po si Sister Christine, yun din po yung prayers namin po, no? Na alam niyo yun, naabutan pa ba, na kumpleto pa ba kami kapag gagraduate na si Roman? Magkasama ba kaming mag-aalaga nung magiging apo namin? Sana po, prayers talaga namin yun, na ganyan din po si Sister Tina. Nakarelate din po ako dun sa Sister Christine, Sister Tina, ganyan din po, no? Lagi siyang naghahanap ng mga maganda na regalo, pero alam niyo yung mura. Lagi din pong nangyayari sa amin yun. Lagi din pong nangyayari sa kanya. Yung kanina kinuwento ni Sister Christine, Brother Jun, tinanong ko siya nung tumawag siya sa akin. Sabi ko sa akin, hindi ka talaga nagsungit. Brother Jun, tingnan mo mukhang meron pang muda sa akin. Tapos Brother Jun, Sister Tina, kwento siya ulit. Ganito, umiiyak na po Inulit pa talaga ba? Baka sa isip-isip, ako nga sinusungitan mo Opo Sabi ko, may history to dati Sabi ko, naman, diba? Yung old life, diba? Old life. Siya, ganyan siya. Pero yun po, no? Sabi niyo nga, Brother John, kanina, si Lord ang tiga atin, no? Sabi din po dun sa psalm natin, may tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Siya talaga Tapos napaka-timely kanina, Brother Jun. Inatid ko po si Roman. Tapos pagbasa ko po dun sa kotse sa harapan, be still and I will fight for you. Exodus 14:14 po. Meron lang po akong tatlong gustong sabihin po, no?
kung paano po tayo makakaano po nito, no. Kailangan po, Brother Jun, i-surrender natin yung mga takot natin kay Lord. Yeah. Kailangan Brother Jun, Sister Tina, ilang beses na itong pinatunayan sa akin, sa akin ni Lord. Ilang beses na sa akin pinatunayan. Yung mga sinabi ni Sister Tina kanina, mga sinabi ni Brother Jun, ikaw din. Di ba po? Ako nga, pero talagang, matatakot ka pa rin. Kagaya na lang po niyan, may nalalapit pong Pet City na naman si Sister Christine. Siyempre, natakot ako, pero alam ko po, na hindi po pababayaan naman ni Lord na may pagdaanan na naman kami na hindi na naman namin ito magagamit to glorify Him. Di ba po? Kung ano man yung pagsubok or dagok na dadating na naman, ready po ako Kasi alam ko, sabi niya nga po, siya yung lalaban para sa atin po, di ba? Amen. Pangalawa po, siguro kailangan natin i-practice yung being still, na we have to make time for the Lord, no? We have to have a quiet time to pray, na alam niyo po yun na kailangan po makinig tayo sa Kanya, no? Para ma-renew po yung strength natin. Kaya napaka-importante talaga, Brother Jun, itong live stream. Kasi alam niyo po, minsan may mga rant pa rin po ako talaga. May mga, alam niyo po yun, lagi ako naghahanap nung wala. Kung ano po yung wala ako, hinahanap ko siya lagi. Marami akong gusto Tapos malulungkot ako. Pero nandito yung live stream, Brother Jun, na pagka pinanood niyo po, maririnig niyo yung mga kapatid natin na nagla-live. Marirealize mo na minsan pala yung mga gusto ko, ay yung mga meron ako, yun po yung gusto ng iba. Di ba po? Yeah. Kaya minsan po, alam niyo po, Brother Jun, ikwento ko lang po, may silang. Sa buong buhay ko, inisip ko, akala ko, Brother Jun, di na ako makakatikim ng crabs. Kasi bawal po sa kanya Bawal tapos mahal po. We can afford it ngayon sa namin. Mahal nga. Mahal po. Pero alam niyo, Brother Jun, naiinggit ako kasi alam niyo yung mga napapanood mo nagmumukbang tapos mga crabs. Sabi ko, kailan ba hindi na yata ako makakatikim nito kahit kailan. Pero alam niyo, Brother Jun, biglang may tumawag kay Sister Christine. Patient niya po na matagal na. Biglang tumawag po, sabi, i-meet daw po namin sa Tagaytay. Ang minute namin sa Tagaytay, ako lang, Brother Jun, sobrang laki at ang daming alimango na nakaluto. Yung kuratsa po, Yung kuratsa. gagawa po ng Mindanao. Yeah, Sabi ko, Sambuanga. ang Opo. Brother Jun, sinilabutan talaga ako kasi kailan lang. Yun yung iniisip ko. Di ba? Ganon siya basta, Totoo yun. di ba, Brother Jun? Tapos siguro pangatlong gusto ko pong sabihin trust is timing po, no? Tatlo lang naman po yung pwedeng ilagot ni Lord. Pwedeng ipagkaloob niyo po yung pinagdarasal natin ngayon. Pwedeng not now. Tapos pwedeng no. And pag no, protection niya po yun lagi. Yeah. Di ba po? So ayun, wag tayong matakot kapatid kahit anong bago nga po. Kahit nga po si Sister Tina, di ba? 2 times na po. Nai-inspire po talaga ako na alam niyo po yun, kahit na 2 beses nang nangyari kay Sister Tina, nandito pa rin siya. And nakaka-inspire po sa ating lahat. Maraming salamat po, mga kapatid. Parang nakakaiyak talaga sa ligaya, no? Na nararanasan natin ang pagmamahal ng Panginoon sa iba-ibang kaparaanan, no? Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa sumpang sa'yo magpakailan pa man. Tingnan nyo naman po, no? Kanina yung pinatugtog kong inspirational song, Ikaw Lang Ang Aking Mamahalin. Itong na-prepare ko na last song for the day, sa ating prayer song,
ganun din, no? Sumpang ikaw lang ang ibigin, di ba? This is, sinadya ko ba? Hindi po. Sinadya ni Lord na, this is His message for us. Siya lang. Siya lang ang ibigin mo. Siya lang ang kaligayahan natin. Siya lang ang lahat-lahat sa buhay natin. Ikaw lamang ang pangakong susundin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, tunay nga po na kay dakila mo sa amin, Lord. Lord, walang saysay ang buhay namin kung kami mapapawalay sa iyo. Kaya Lord, loobin mo nawa, Lord, na hindi na kami malayo sa iyo, Lord. Sana makasunod labing kami sa kalooban mo at plano mo, Panginoon. Lord, inspire us always, Lord, despite of all the difficulties, of all the trials, Lord. Alam ko, Lord, na higit na makapangyarihan ka, Panginoon, para ganapin mo ang hinihingi namin na hindi na kami mapalayo pa sa iyo, Panginoon. Lord, alam mo ang kalagayan ng mga kapatid ko sa Benasino ko family. May kanya-kanya silang mga problema, Lord. May mga kanya-kanyang pagsubok na dinadaanan, Lord. Pero anong katatakot namin? Dariyang ka para sa amin, nangako ka na hindi mo kami iiwan, Lord, na ang labanan na ito ay hindi amin, kundi sa iyo, Panginoon. Ikaw ang haharap sa bawat problema namin, Panginoon. Kung si David na isang bata, isang maliit, Panginoon, sa kabataan niya, kamusmusan niya, hindi siya natakot na harapin ang higanting si Goliath, Panginoon. Dahil sa pagtitiwala niya sa iyo, Lord. Sana ganun din ang puso namin, katulad ng puso ni David. Pusong nagtitiwala sa Diyos. Lord, hubugin mo kami. Kulang pa ang ginagawa namin para sa iyo, Lord. Thank you for this wonderful community, Lord. For all the testimonies na narinig namin sa umagang ito. Sana, Lord, may pagkakataon kami lagi na i-glorify ka, Lord. Kaya salamat, Lord. At Lord, yung mga kapatid namin na medyo napapawalay, Panginoon, please, bring them back, Lord. Alam ko, Lord, na magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya salamat, Panginoon, muli sa umagang ito. At sana may we be filled with your presence, with your love, with your peace, and your joy the whole day today. And not only today, but forever. This we ask in Jesus' name. To our Blessed Mother Mary and Papa Joseph and all the heavenly friends, angels and saints in heaven, please pray for us. Pray for Sinoco family. Amen. Amen. Okay, at pagpapalabanin ko lang po at aking mga kasama sa umagang ito, Sister Christine. Ako na magpapasalamat sa kanila. Thank you po again, Brother June, Sister Tina, Brother Edmond, brothers and sisters, at lalong-lalo na maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa everyday na paaalala mo sa amin na kami ay mahal na mahal mo at kami po ay binibigyan mo ng chance, Lord, na maranasan ang pagmamahal mo. Sana nga po, Brother June, yung mga kapatid natin po na napapawalay, na dalangin ko talaga po, Brother June, kahit ako po sa sarili ko, sa aming pamilya po, dalangin ko na araw-araw po pag-alabi ni Lord itong pagmamahal na to sa Kanya. Amen. Yung puso ko, Lord, wala akong ibang hiling kung hindi mag-alab po yung Amen. pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Yun din po ang dalangin ko para sa mga kapatid natin po na nagiging lukewarm. Dahil alam ko po, yun din po ang struggle namin. Struggle po natin lahat. Amen po. Yun din ang prayer ko every morning. Lord, pag-alabin mo ako. Sister, Brother Edmond. Thank you po, Brother June. Thank you, Thank you, mga kapatid. Thank you po kay Lord. Ayun po. Do not be afraid. Si Lord. Trust His promises. Maraming salamat po. Thank you. God bless you guys. Bye-bye. At si Sister Tina din po. Sister Tina. Amen. Opo, tama po, no? Huwag po tayong matakot kasi mas malaki po si Lord kaysa sa problema natin. Tama po si Brother Edmond. Natatakot pa rin tayo bilang tao, no? Talagang natural sa atin yon. Pero pagka
humingi tayo ng awa kay Lord, tutulungan niya tayo. So, let us always pray for each other po. Continue praying for each other at sa community po. Maraming salamat, Brother June, Brother Edmond, Thank you, Brother Sister Christine, at lahat po ng nakinig. God bless po. God bless. God bless, God Bye-bye bless po. you. God bless you. Okay, at ito po ang mga nag-aalab na mga santo't santa ng Sinoco family. Nais kong pasalamatan, Sister Maricar and Brother Oliver. Of course, Sister Katrina Cruz, Sister Kat, at si Brother Johnny Brabs, si Sister May, and of course, andyan din yung sigurado si Brother Rico Arellano, Sister Julie, at si Brother Anthony Padua, Brother Sed, Sister Jinky Goboy, Sister Agel, si Ginoong J. Cruz, Sister Irene DRM, Sister Amita Flores, Brother Edwindo, tsaka Sister Jocelyn Raquel, Sister Telma Falsi, Sister Jean de la Cruz, Sister Bing, at saka si Brother Arman Dadap, hello kay Ardea, kay Aifa, hello, at si Ria din, at ganon din po, isa pang nag-aalab na kapatid natin lagi, Sister Aida Mendoza Johnson, Sister Maricel, hello kay Sister Tara. Yan, andito nga si Brother Rico Arellano. Ang aking pamangkin, si John, no, na lagi ding kumakapit sa pangako ng Diyos. And of course, we also have this morning, Sister Jo, at si Brother Arnel Alejandro, Sister Evelyn Avila, always, no? Brother Danico Eugenio, Sister Lani Castillon, Sister Gemma, at si Brother Emong na rin, no? Hello na rin kay Sister Ami Aquilisan Suelto at kay Brother Romy, Sister Cielo Cuarto at si Brother Rene, Sister Rose Picayo at sa aking kaibigan Shigero, good morning kaibigan. Si Brother Manny at Sister Marie Banyes, Sister Rose Picayo, hello kay Brother Elmer, Brother Amir, at Sister Gloria Tupa, Sister Opel Oclarino Espanyol, Sister Pinks, hello kay Brother Rick Coronel or June Coronel, Sister Sonia Aya Rosalada, Sister Baby Magcalas Patricio, Brother Jonathan Villanueva, Sister Josie Alfaro, Sister Jackie Canaya, hello Sister Jackie, kapit lang, love ka ni Lord, Sister Sally, Sister Annalyn Umadhay, hello na kay Iman, good morning, Sister Sen Beraner, Sister Talitz, Sister Karen Easy, Sister Miraflor de la Cruz, si Brother Resti, Casimiro Arellano, good morning bro, hello kay Sister Marlene, Sister Alicia Anyosa, Sister Ellen Rojales Padayaw, Sister Resma Dionisio Roca, Sister RCJ Pelinador Dofredo, Sister Net Cotora, Sister Liberty Kagiwa, kapit, love ka ni Lord sis. Lahat ng Kristiyano ay dumadaan ng persecution, no? Mismo si Jesus, no, ay persecute din ng kanyang pamilya, no? Hindi naman ni Mama Mary, kundi yung mga kamag-anakan niya at mga kababayan niya. Ganon din po, no? People will always put us down, but God will always be there to lift us up. Ulitin ko, people around us may put us down, but God will always be with us to lift us up. Tataas tayo lagi ng Diyos. Brother Rick Coronel, bati na natin kanina, kay Sister Pinks, Sister Connie Herrera, Sister Sue Lianyo, Sister Cherry Cruz, kasama din po natin si Brother Jesse Cruz, Sister Candice, at saka si Brother Danny Palileo, Brother Julie Rombines, ang aking kababayan, ganon din si Sister Virgilo, no? At please be reminded, let's pray for both of them, Brother John Lo, no? Sister Terry Bando, Sister Encar Tolentino, Brother Lito de los Reyes, Sister Nina Satparam, Pero Liamanha, Layimanha, pero ang first name niya, P-E-R-O, hindi po Pedro, pero mukhang hindi Pilipino siguro ito. Good morning, bro.
At saka wala din pong litrato. No? Kaya hindi ko alam kung lalaki o babae. Most likely lalaki. Kasi pag babae ito, baka pera. Pero ano ang pangalan niya. Okay, at pray din po natin si Brother Emmanuel, no? Na periodical test po diyan ngayon, no? Samahan ka at bigyan ka ng liwanag, Brother Iman, no? Sa iyong pagkuha ng periodical test. Mag-aral at God will do the rest. Diba? Si Brother Roman, kasama din po natin. Kagyat. Sister Evelyn Cabrera, good morning sis. Sister Johnny Sagid, good morning. Sister Julie Satparam. Si Brother Harry Caro, no? Ba? Mukhang bago din. Brother Harry Caro, thank you for joining or joining again. Sister Yoni Ramos Ondoy Camado, Brother Alfredo Camado Jr., lagi magkasunod po sila. At si Sister Finas Castasus, Brother Werial Olore Sr., Casas Fuentes, good morning sis. Sister May De Chos De Flor, Sister Evelyn Elan, Brother Willie Ting, at may gumamit ng sino ako, Catholic Charismatic Community. Hindi po kita makikilala pag yan ang gagamitin mo. Kaya pakiswitch po sa iyong personal account. Huwag niyong gamitin yung sino ako family. Dahil di ka namin makikilala. Okay, so yan po ang mga kasama natin sa umaga ito. I hope no, na basa natin ang mga pangalan ng mga nakasama natin. Kung hindi man po, wala man po problema sapagkat wala nang po nalilingid sa Panginoon. Nakikita niya, nababasa niya ang puso natin na nais nating ibigin siya at makasunod lagi sa Kanya. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya huwag tayo panghinaan, huwag tayo ma-discourage, mawala ng pag-asa kung tayo nasa pagsubok sapagkat tapat po mangako ang ating Panginoon. Ang pangako niya, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. God bless everyone. Bye-bye.